Makikita na ginamit ni Jinwoo ang ruler's authority upang palutangin sa ere ang mga sandata at sasakyang pandigma ng US Army. Gulat at di makapaniwala sa nangyayari ang commander. Tanaw mula sa ginawang base sa disyerto ang pagbubukas ng gate sa kalangitan. Mula sa gate ay lumabas ang libo-libong mga Titans na mayroon katawang gawa sa bato. Rinig na rinig din ang dagundong ng pagbaba nila mula sa gate. Tanong ng Titans leader ay bakit sinalubong lamang sila ng isang nilalang upang pigilan sila sa kanilang pakay. Tugon ni Jinwoo na kung sa tingin nito na mag-isa lang siya, at mula sa paanan ni Jinwoo ay lumabas ang mga shadow. Nabalot ng kapangyarihan ni Jinwoo ang lupain gamit ang Shadow Domain upang makalikha ng protected area, upang makabuelo sila sa laban ng walang inaalalang pinsala. Makikita rin dito ang iba't ibang uri ng Shadow Army simula sa grupo ng mga insect, giants, dragons, knights, at mga elves. Napalabas na ni Jinwoo ang lahat ng Shadow Armies, at tinititigan lamang siya ng Titans leader. Kung kaya't nag-activate na si Jinwoo, sinambit niya ang let's go. Samantala, sa US White House ay makikita na problemado na ang presidente sa paglitaw ng mga kakaibang nilalang. Wika niya ang paglitaw ng bitak sa kalangitan, at ang paglabas ng mga nilalang doon ay isang hindi inaasahan at hindi napaghanda ang krisis. Dugtong pa nito kung paano nila mareresolve ito nang hindi pinapaalam o dapat pa bang ipaalam sa mga tao. Dahil dito ay isang meeting ang isasagawa kasama ang iba pang US Defense Force unit heads. Nagtaka ang lahat kung sino ang lalaking mukhang Asian na nakatayo doon at tila lalaban ng mag-isa. Usis ang tanong ng presidente kay General Harrison na kung sino ang lalaking nakikita nila sa video at kung nasaan ang kanilang US Army at bakit meron civilian sa gitna ng mga nilalang na yon. Tugon ng general kahit siya ay hindi niya kilala ang lalaking nasa video. Dito ay nag-unleash si Tusk ng kanyang kapangyarihan, ang Hem of the Fire Dragon. Isang malakas na atake gamit ang apoy, lumabas ito sa kanyang bibig. Tinarget nito ang mga Titans na kasalukuyang nasa himpapawid. Bilang umpisa ng atake ng panig ni Jinwoo, hinati ng Hem of Fire Dragon ang grupo ng mga Titans. Nang matapos ang hudyat na yon ay nagsimula na ng sabayang pagkilos ng Titans laban sa Shadow Army. Makikita na bawat Shadow ay may kanya-kanyang paraan ng pakikipaglaban. Nag-accelerate na rin si Jinwoo ng kanyang bilis at tila kidlat itong kumilos upang gumawa ng pag-atake sa mga Titans. Makikita rin rito na kahit mga insect-type Shadow ay maasahan din sa laban. Makikita na hindi sinasanto ni Jinwoo ang lahat ng kanyang madadaan ng Titans. Winawasak niya ito gamit ang kanyang Shadow Swords. Dinagdagan pa ni Jinwoo ang bilang ng Shadow Swords, pati na rin ang mana nito. Upang sabayan ang sukat ng mga Titans, ay nilakihan ni Jinwoo ang mga Shadow Swords. Gamit ang nag-umapaw na kapangyarihan ay pinatamaan niya ang bawat madaan ng Titans ng kanyang ginawang atake. Sunod na inasinta ni Jinwoo ang Titan leader. Makikitang naabot ng ataking ito ang Titan leader. Ngunit agad itong nakadepensa. Wika nito na kung sa tingin ba ni Jinwoo ay sapat ito upang matalo siya. Ngunit natigilan ang Titan leader nang makita ang gagawin ni Jinwoo. Mula sa ere ay inipon ni Jinwoo ang kanyang mana at gumawa ng napakalaking Shadow Claw. Buong puwersa niyang pinatumba ang Titan. Sa pagbaba ni Jinwoo mula sa ere, ay nakita nito ang isang anino sa likod ng mga alikabok at usok. Di pa man tuluyang nahahawi ang usok ay nagsalita ang nilalang na iyon. Wika nito na kahit sa maliit na planetang matatagpuan sa dulo ng kalawakan, ay may nagtatago ring kaunting kapangyarihan. Ayon sa kanya ay isang makalumang pamamaraan pa rin ito ng mga tao. Nang lumitaw na ang buong anyo ng human-sized Titan, sabi nito na kabaliktaran ang abilidad na ito sa katulad niya. Dahil kailangan niya lang paliitin ang sarili upang magamit ng lubusan ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, ay sinabi ng Titan Warrior na kung hihingi na si Jinwoo ng tawad ay papatawarin niya ito ngayon. Subalit hindi pa man natatapos ang sinasabi nito ay isang atake ang tumama rito. Gamit ang Centipede Sword ay napugutan nito ng ulo. Tanong naman ni Bellion kung sakali bang nag-uusap si Jinwoo at ang Titan Warrior. Wika ni Bellion, hayaan siyang tapusin ang mga ito. Bumalik ang eksena sa conference room ng White House. Napuno ng katahimikan ang mga naroon habang napapanood pa rin sa video ang nagaganap sa US deserted area. Naputol lang ang katahimikan nang magtanong na muli ang presidente kay General Harrison kung natukoy na ang identity ng lalaki sa video. Dugtong pa nito ay nagawang makipaglaban at gawing tila laruan lamang ang mga Titans.
Parang eksena sa pelikula ang labanang kanilang nakikita, at di siya makapaniwala na ito ay nangyayari sa realidad. Tanong muli nito na kung may iba pang paraan para malaman ang identity ng taong iyon. Tumugon naman dito si David Brennan, ang direktor ng CIA ngayon, sa timeline na binago ng Cup of Reincarnation. Wika niya kung realidad ang pag-uusapan ay napaka-imposible noon. Kaya tanong nito kung gagamit sila ng unrealistic din na bagay para matukoy ang identity ng taong iyon. Sagot naman nito na merong paraan para malaman ang kasagutan, isang taong kaya magsabi ng totoo ng kahit sino ay hindi alam sa paraang hindi makatotohanan. Kinumpirma ni David na si Madam Norma Selner na ang tinutukoy din niya. Dugtong pa nito kagaya ng dati, ay gagabayan sila sa tamang kasagutan sa pagkakataong kagaya nito. Samantala lumipat muli ang eksena sa araw ng tournament ng track and field. Makikita na napansin ni Jinwoo ang lalaking may malaking katawan at tila pamilyar ito sa kanya. Tinawag siya ng ka-team niya upang maghanda na. Nang marinig ang tinig nito ay medyo nabigla si Jinwoo dahil ito pala si Ayorn, ang isa sa dati niyang shadow soldier, na sa bagong timeline ay kilala bilang Kim Chul na isang magaling na manlalaro. Mayabang nitong sabi na mukhang nawawala na sa landas si Choi Tae-wong dahil hinayaan niya sa kompetisyon ang isang freshman. Di naman nagpatalo si Choi Tae-wong at mumisi ito, wika niya na baka hindi na maisara ang mga panga ng mga ito pag nakita nila ang skills ni Jinwoo. Tumugon muli ng pang-inis ang coach, wika nito na mas magaling pa si Choi Tae-wong sa pagbibiro kaysa sa pag-break ng records. Dugtong pa nito na ang katabi niya ngayon na si Kim Chul ay isang malahalimaw sa galing na freshman. Makikita na tila pinagpapawisan si Kim Chul at tila bumilis ang pintig ng kanyang pulso. Nang makita niya si Jinwoo, wari niya na bakit siya nakakaramdam ng ganito. Bakit nakaramdam siya na gusto niyang lumuhod sa harapan nito kahit hindi pa niya ito nakilala. Lumapit si Kim Chul kay Jinwoo, sa isip nito ay hindi siya natatakot sa freshman na ito, maaring nahilo lang siya dahil hindi siya nag-agahan. Nang marinig ito ng mga kasama ni Jinwoo ay nagkantsawan ang mag-ito kay Jinwoo na hindi pa nga nagsisimula ang tournament ay nagsisimula na ang mga ito ng laban. Wika naman ni Gusik na wag niya mumurderin si Kim Chul. Pabiro pang dugtong ni Choi Tae-wong na hindi naman siguro iniisip ni Jinwoo na magkakalat ng dugo bago ang kompetisyon, kaya ay pigilan nito ang sarili. Nagpunta ang dalawa sa isang tahimik na lugar. Dito ay kiniwalyuhan ni Kim Chul si Jinwoo. Wika nito na kahit naka-school uniform siya kagaya ng sa kanya, ay isa na siyang mahina. Makikita na lumitaw sa subconscious realm sina Tusk, Igris, Beru at Belyon. Wika ni Igris na babalik na sa kanila si Ayorn. Pero nagtaka dito si Kim Chul. Dahil biglang tumulo ang kanyang mga luha nang di niya namamalayan at sa di malamang dahilan. Nanginginig itong napaluhod sa harapan ni Jinwoo. Kinuha na ni Jinwoo ang kanyang gamit upang umalis, ngunit sa paglingon niya sa isip niya ay since nabuhay na si Ayorn bilang tao sa bagong timeline ay wala ng dahilan para magkaroon pa ito ng kaugnayan sa kanya. Pinigilan siya ni Kim Chul at hinawakan nito ang kanyang dibdib at pinunit ang damit nito. Wika ni Kim Chul na kung ito na ba ang tinatawag na pag-ibig. Di naman maipinta ang mukha at reaksyon ni Jinwoo, wika nito na sa lahat ng sinabi ni Kim Chul ay yun na ang pinakawalang kwenta. Kung kaya't napagdesisyonan ni Jinwoo na gamitin ang kanyang memory manipulation power ang pag-erase at hypnosis technique upang alisin kay Kim Chul ang mga negatibong aspeto na may koneksyon sa kanya. Gamit ang hypnosis ay pinasunod niya ito ng dahilan kung ano ang nangyari sa tagpong iyon. Wika ni Jinwoo na mag-aaway sana sila, ngunit kunyari ay nalaman nito na anak siya ng kaibigan ng tatay niya kaya nagkaayos sila. Sa pag-alis ni Jinwoo, wika nito na isa ito sa nagprotekta sa mundo, at nais niyang manatili ito kay Kim Chul bilang pride nito. Sa pagbalik ng kamalayan ni Kim Chul ay nagtaka ito kung ano ang nangyari, at bakit punit ang damit niya at nakaluhod sa ilalim ng hagdan. Sa pagpapatuloy ng tournament ay tinawag na ang lahat ng kalahok dahil magsisimula na ang nasabing competition. Samantala, dumako muna ang kwento sa bahay ni Norma Selner. Makikita rito na dumalaw si David Brennan. Pinagbuksan naman siya ni Norma Selner at pinatuloy sa munti niyang tahanan. Sa pagpasok nila, napansin ni David ang mabangong amoy ng pagkain, kaya't nagtanong ito kung nasa kalagitnaan ito ng pagkain. Tugon ni Norma Selner na mayroon pa siyang bisita bukod kay David. Tugon ni David na kung ganon ay di na siya magpapaligoy-ligoy sa kanyang pakay. Mukhang may ideya naman si Norma Selner sa pakay na ito ni David. Dito ay nagsalin na ng kape si Norma Selner. Sabay sabi nito na ang kasagutan niya sa tanong o pakay ni David, sa unang tanong ay oo at ang pangalawa ay hindi.
Wika naman ni Norma Selner na may gustong makuhang sagot si David, kahit di niya na makita ang future. Dugtong pa ni Selner na ang kasagutang hinahanap ni David ay nasa nakaraan. Umupo na rin si Selner, wika niya na may alam siya sa taong gusto nilang makilala. Ngunit ay hindi niya ibibigay ang impormasyon na yon. Nabigla naman si David at tugon niya kung ganoon ay kung alam na ito ni Selner, ay alam na nito ang mga ginawa. Kung kaya ay hindi nila hahayaang gumalagala, hindi pa man natatapos ang sinasabi ni David ay bumukas ang pinto at pumasok ang anak ni Selner. Nanindigan si Norma sa kanyang desisyon na hindi niya sasabihin ang mga bagay-bagay. Tanong na lang nito na kung hindi ba nakita ni David ang video footage. Sagot naman ni David na nakita niya kung gaano kalakas ng nilalang na yon. Kahit na ang taglay na kapangyarihan niyang iyon ay nakakatakot, kaya naman nitong isalba ang sangkatuwahan. Tanong muli ni Norma kay David kung maniniwala ba ito kung sasabihin niya hindi ito ang unang pangyayari pagsagip sa mundo. Paglilinaw nito na meron pa palang insidente nito sa nakaraan. At sinasabi ba ni Norma na ang mundo ay dati nang nasa bingit ng pagkawasak nang walang man lang ito nalalaman ang mga tao. Makiktiya na aalis na si David nang magtanong muli ito kay Selner. Wika niya na kung ang lalaki sa video ay magagarantiya ba na hindi mapanganib na tao. Tumugon naman si Selner na tinitiyak niya hindi ito mapanganib. Naiintindihan naman ito ni David, dugtong niya na magpapanggap na lang siya na wala siyang narinig. Tinawag na muli ni Selner si David upang alukin kung gusto ba nito ng cookies na ginawa niya. Ngunit tumanggi ito at nagpasalamat sa offer nito, hinawakan niya lang sa ulo ang anak ni Selner. Nagpaalam na Selner kay David, at tila pinipigilan naman ito ng anak na umalis, wika ni David na babalik ulit siya at bibisita paminsan-minsan. Lumabas na rito ang tinutukoy na isa pang bisita ni Selner, si Thomas Andre. Wika nito na hindi niya gusto ang lalaking yon. Kung maaari niya bang bigyan niya yon ng leksyon. Tugon ni Selner na ang competition license nito ay maaaring ma-revoke kung gagawa ito ng anumang gulo o insidente sa labas ng ring. Kinuha nito ang cookies mula kay Selner at nagtanong muli. Wika ni Thomas Andre na marami ang namatay sa aksidente, lalo na sa car accident. Dugtong pa nito na nagawa niyang makaiwas sa anumang aksidente, at nagpapasalamat ito sa ginawang propesya ni Selner. Napatanong muli si Thomas kung bakit siya iniligtas ng araw na yon. Wika ni Selner habang nakatanaw sa labas ng bintana at dahil sa maraming nagawang mabuti sa nakaraang buhay. Di naman rito makapaniwala si Thomas Andre dahil isa siyang bad boy o devil ng UFC. Tanong ni Thomas Andre na kung anong ginagawa ng tao sa video upang maging dahilan ng pagpunta nito at makipagkita kay Selner. Tugon ni Selner na ang tao sa video ay sinasagip ang mundo. Kaya't wika ni Thomas na ano naman ang ginagawa sa ngayon ng sinasabi nitong hero.